Magandang umaga po muli mga kapatid, mga kaibigan, at salamat po sa araw na ito na muli ay pwede nating sambahin ang ating Diyos kahit nasa ating mga tahanan, saan mang lugar, basta po tayo ay nakatutok sa live streaming nito. Bago po natin mapakinggan ang mensahe ng salita ng Panginoon, muli po ay maghahandog kami ng isang awit, at ang mensahe po ng awit na ito ay tungkol sa ang Diyos ang ating kublihan. Sinasabi po sa Salmo 32 verse 7, "Kayo ang aking kublihan, iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga taong umaawit ng mga awit ng kaligtasan." Sa Isaiah 26:4, "Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating kublihang bato magpakailanman." Awitin po natin ang "You Are My Hiding Place." Okay, so salamat sa mensahe ng awit, at ang mensahe po ng awit ay God or our Lord is our hiding place, at siya po ang ating pagtiwalaan. So magandang umaga pong muli sa ating lahat sa umagang ito. Salamat po na kasama nating muli ang Panginoon upang atin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, at kasama po ang ating mga kaibigan dyan sa inyong bahay, ang ating mga kapatiran, ang ating mga kasama sa pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito at sa araw na ito. Atin pong binabati at pinapapasalamatan nga ang mga sumusubaybay at mga nakikinig at nanonood doon po sa mga nagsishare din po. So sa atin pong pagsamba sa umagang ito ay atin pong patuloy na tinatalakay ang pagtitiwala. Kaya nga po yung awit din kanina ay "I will trust in you." Siya po ang Diyos na naglalagay sa atin ng kalakasan, at tayo po ay hindi natatakot at nagtitiwala tayo sa Diyos sa halip na tayo ay magkaroon ng mga katatakutan. Atin pong ipinagpapatuloy sa ating sa first quarter na ito yung trusting God more and more. At doon po sa mga nakaraan nating mga mensahe, talagang binibigyan po ng diin natin at ng salita ng Panginoon na napakahalaga na tayo po ay nagtitiwala, naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Diyos na buhay, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na lumikha, ang Diyos na may kakayanan na magligtas at magpala sa ating lahat. So, ngayon po ay ating iugnay ang ating pag-uusap o ating mensahe doon sa nung linggo. Si Abraham po ay nung ating pinag-aralan ay tinawag siya ng Diyos, so tumugon siya sa calling, at kanya pong tinanggap yung mga challenge
at kasabay po noon ay ibinigay ng Diyos yung covenant. Pagkatapos, kay Eliezer naman, doon sa kanyang katulong, na siya po ay nagpasakop, nag-submit, nag-pray, nag-supplicate sa Diyos, at hinanap niya ang kalooban ng Diyos. Seek the will of the Lord. So ngayon po naman ay ating titingnan, ipagpapatuloy yung mga tao na pangunahing karakter ng Biblia na ipinakita po nila ang pagtitiwala sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito, ang ating pag-uusap ay papamagatan po natin na whom we trust, God or ourselves. Sino nga ba ang ating pinagtitiwalaan? Sa totoo lang po, ang ating sarili o talagang ang Diyos? Ang Diyos ba o ang ating sarili? Sa Genesis chapter 26 verses 1 to 9 ay babasahin ko po ito at meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan dito. Una ay si Isaac or si Isaac ay he works. So pinagtrabaho and then he waits, naghintay sa Diyos. And then yung pangatlo, he worship. Siya po ay sumamba sa Diyos. Pero bago po natin ipagpatuloy ang mensahe, nais po nating basahin ang mga talata. Sa chapter 26, verses 1 to 4 muna, and then actually po hanggang 9 ito. Okay? Samahan po niyo ako sa pagbasa, diyan po sa bahay, o pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos kung saan natin pong ibabase ang mensahe sa umagang ito. Ganito po yung sinasabi ng kwento at ng ating teksto. Tulad na nangyari noong panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko na gaya ng bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupain ito ibibigay ko sa kanila. At hihilingin ko sa aking lahat ng bansa, hihilingin sa akin lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain, katulad na ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpatuloy po, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Nang tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebeka, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila, takot siya na patayin para makuha si Rebeka sapagkat ito'y maganda. Verse 8, hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, na dungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebeka na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natakot po ako at baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya, tugon ni Isaac. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating kababasa pa lamang. At atin pong hingin muna sandali ang basbas at tulong, gabay ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na mabasa, mapag-aralan, marinig muli ang inyong salita. Kahabagan po nyo kami, at sa pamagitan ng salita mong ito, akayin po nyo kami, turuan, gabayan upang kami po'y lalong magtiwala sa inyo at huwag manangan sa aming sariling mga kakayanan, Panginoon. Tulungan po nyo kami ng inyong banal na Espiritu, at sa pag-aaral na ito, kayo lamang ang aming mabigyan ng kaluwalhatian at maitaas. Pagpalaan mo, Panginoon, ng mga nakikinig na kasama ko ngayon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga cellphone, at sa kanila po, Panginoon, pagsamba ngayon. Pangunahan po nyo kami at turuan at tulungan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so salamat po. Atin pong itinutuloy ang ating nga pong topic na ito. So, si Isaac po ay part ng fulfillment ng pagsagot ng Diyos sa kanyang covenant at mga pangako kay Abraham. Kung ating babalikan, si Sarah noon ay matanda na at siya po ay baog, pero pinagkalooban siya ng anak. At yun nga po yung anak na ito ay si
Isaac na nung ang Sunday ay ating nakita na ipinahanap pa ni Abraham sa kanyang katulong na si Eliezer. So actually po dito ay makikita natin na yung pananampalataya, pagtitiwala ni Abraham at buhay talaga ay lumalakad sila sa pananampalataya by faith, ano? So, and then ito nga pong si Isaac, kasama na niya rito si Rebecca, yung kanyang asawa. Ano? At kung ating ididiretso po yung kwento, siya po ay matagal ding hindi nagkaanak. Ngayon ay nag-pray sila at humingi ng tulong sa Diyos. At siguro parang sa sandaling yun ay medyo gusto na rin magduda ni Isaac sa Diyos. Alam po ninyo, dumating din sa bahagi ng buhay ni Abraham na siya nagduda. Bakit po? Alam po ba ninyo na ang unang anak ni Abraham ay si Ismael, at si Ismael ay galing sa kanyang katulong na si Hagar. At ang sabi po ng ibang mga scholar ay kanya hindi na nakaintay sa pangako ng Diyos, pinangunahan ng Diyos. Kaya sinipingan niya yung kanyang katulong na si Hagar at nagkaroon ng Ismael. Pero hindi po yun talaga ang plano ng Diyos. Ano? Hanggang sa ibinigay ng Diyos si Isaac. Ito nga po. Ngayon, itong si Isaac ay matagal ng kasal ay hindi pa rin nagkakaanak. Pero ang sabi doon ay nanalangin sila sa Diyos at pinagkalooban sila ng Diyos. At mabuti po ang Diyos. Ano po ibinigay? Kambal. Ano? So pinagkalooban sila ng anak na kambal. Ano? At ito po ay si si Esau at si Jacob. Ano? Ngayon, dito po sa ating kababasa pa lamang na ating iuugnay ang mensahe ngayon. Ang sabi po dito ay there was a famine. Mayroong taggutom sa lupaing iyon nung panahong iyon. At ito po'y naranasan din ni Abraham nung siya naman ay dumating dito. Nagkaroon din ng taggutom. At alam po ninyo, habang binabasa ko, pinag-aaralan ito, yung pong kasabihang like father, like son, ay kung ano yung pinagdaanan ni Abraham, ay tila ba sinusundan ni Isaac. Ano? Maganda po sana kung ang susundan at tutularan ng mga anak ay yung magagandang values or katangian ng kanilang mga magulang. Pero huwag na sana yung mga negatibo, ano? Yun yung pong challenge natin sa ating mga anak sa kasalukuyan. Siyempre, hindi tayo perfecto mga magulang at nawa naman ay huwag nang gayahin ng mga anak natin yung mga negatibo at mga maling ginawa ng ating mga tatay. Ano? Pero dito, makikita natin na sa buhay ni Isaac ay nangyari. Okay? So, sa pagsisimula ng chapter 26, ang sabi, there was a famine. Mayroong crisis. Mayroong problema. At tandaan natin, si Isaac ay nasa ilalim ng katugunan ng Diyos sa covenant niya kay Abraham. And yet, mayroon pang problema. Alam po ninyo, minsan ay kailangan nating ma-realize sa ating buhay na kahit tayo ay malagong Kristiyano, sumusunod sa Diyos, ay fact of life na magkakaroon tayo at makakaranas tayo ng famine of life, difficulties of life, problema, karamdaman, persecution. Marami po tayong mararanasan. Ano? Ngayon, ano po ang pinagdadaanan mo ngayon? Di ba ang sabi natin generally dito sa ating pag-aaral nito sa Trusting God More, ay atin pong inakina, katulad ni na Abraham, we are in the journey, in our journey of life. And this journey, lagi pong mayroong panganib, laging mayroong problema, laging tayo may mga kakasalubong na katatakutan o mga pagsubok sa buhay. So, itong si Isa o si Isaac ay bahagi nga ng katuparan ng Diyos sa pangako ni Abraham. At nagsimula ang chapter 26 na mayroong problema, mayroong famine, taggutom. Ano? Ngayon, ang tanong, kanino kaya at saan kaya nagtiwala si Isaac? Kaagad kaya ay kanyang tinularan si Abraham o sa positibong kaparaanan o siya may mga ginawa sa kanyang sarili? Okay? Ourselves or God? No? Let's see kung ano, tingnan po natin, ano ba ang nangyari sa buhay ni Isaac. Okay? So, sa atin po pag-uusapan, katulad sabi ko kanina, may 3 puntos. Isaac works, Isaac waits, and Isaac worship. Unahin po natin, he works. Anong sinasabi po ditong works, hindi yung not necessarily yung trabaho. Pero sinasabi ko, siya kumilos according sa kanyang sarili.
Okay? Kasi pagka binanggit po yung salitang work sa Bible o trabaho, ay may dalawa, pwede natin bigyan ng dalawang kahulugan. Yung pagtatrabaho, hanap buhay, or yung pagkilos o pagpapatuloy o paggawa sa kanyang buhay. So, tingnan natin itong si Isaac. Katulad po ng sinabi natin kanina, pagdating ng Genesis 26. Okay? Maganda na sana, di ba? Inihanap ni Eliezer si Isaac ng mapapangasawa at talagang naging matagumpay ang kanyang paghahanap nito. Ibinigay ng Diyos at tinugon ng Diyos ang panalangin ni Eliezer at ibinigay si Rebecca. So, nadala na kay Isaac. So, parang ang ganda na ng takbo ng kwento. Okay? Ngayon, nagkaroon uli ng, kung ating babasahin po ito, ng word for word, yung Genesis 25, 26, ay, yun nga, ang sabi doon ay, matagal na hindi sila magkaanak. Nanalangin uli. So talagang itong si Isaac ay nasundan yung halimbawa ng kanyang magulang na si Abraham na manalangin. Humingi ng tulong sa Diyos. So, nanalangin sila. At pinagkalooban ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ang Diyos po ay tumutugon at nakikinig sa iyong panalangin. Sa ating panalangin. Katulad ni Eliezer na alipin ni Abraham. Hindi lang po si Abraham ang pinapakinggan ng Diyos. Kahit ang kanyang alipin ay pinapakinggan ng Diyos. At tayo rin po mga kapatid. Alam po ba ninyo na ang ating layo sa Diyos ay panalangin lamang? So, sa kanilang panalangin ni Isaac at ni Rebecca, nagbuntis si Rebecca. At nagkaroon nga po ng dalawang anak. Ngayon, may mga nagsasabi na habang nangyayari ito, ay posibleng buntis o may maliliit ng bata nito si Esau at saka si Jacob. At bilang magulang, ay na may kambal na anak, at sila po ay nasa disyerto, ay ano naman ang iyong iisipin para sa iyong pamilya? Ito po ay maunawaan nating mga tatay. Ngayon, dito, paano si Isaac gumawa o paano siya nag-works? Okay? Ang sabi po dito, now, there was a famine in the land besides the previous famine in the time of Abraham. So, nung po panahon ni Abraham, mayroon din. Ngayon, mayroon din. At ang sabi po dito, Isaac went to Abimelech, king of Palestine in Gerar. Maliwanag na sinabi po dito na si Isaac daw ay nagpunta sa hari na si Abimelech, hari ng Palestine. Bakit kaya? Bakit siya nagpunta doon? Kung kanyang pinangahawakan yung pinagpalang ang ama kong si Abraham, pinagpala siya, so ako rin pagpapalain. At tinugon yung panalangin ko. Pero siguro, itong si Isaac ay dahil nga may anak na kambal na kailangan kanyang itaguyod at alagaan, siya po ay medyo natakot at nag-alala. Okay? Natakot po siya. Ano po ang mga kinatatakutan mong taglay sa iyong buhay ngayon? Crisis? COVID? Utang? Karamdaman? Marami po, ano? So ito, sa sitwasyong ito, ang masasabi natin na sinasabi rin ng ibang mangangaral na si Isaac ay nagkaroon ng takot. And then sa takot na ito, gumawa siya sa ganang sarili na hindi kumonsulta sa Diyos. Alam po ba ninyo na maraming Kristiyanong katulad ni Isaac ngayon? Alam niya na siya anak ng Diyos, alam niya siya Kristiyano, pero pag dumating ang problema, hindi nag-iisip kaagad tungkol sa Diyos at hingi ng tulong sa Diyos, karaniwan kanyang sarili, siya yung gumagawa. At siya ang gustong magbigay ng solusyon. Kaya po dito, nais ni Isaac na bigyan ng solusyon ang kanyang problema o ang problema sa kanyang paligid at ito ay ang kagutuman. At sa kanya pong pagbibigay ng solusyon, hindi sa kanyang sarili. Siya po ay hihingi ng tulong doon sa hari ng Palestina na yun po ay naging kaaway din ng kanyang amang si Abraham. At sa totoo lang po, hanggang ngayon ay kaaway ng Israel ang Palestine. Okay? Actually, ang pinagpipigil dito ng Diyos kay Isaac at huwag kang pupunta sa Egypt. Yun din ang isa pa. Kasi kahit po sa history ng mga Israelita, ang akala nila may mga pagkakataon po na humihingi sila ng tulong at umaasa sa magagawa at sa kapangyarihan ng hari o ng Ehipto. Okay? So itong si Isaac ay pumunta kay Haring Abimelech. Bakit kaya? Bakit siya nagpunta doon? Upang humingi ng tulong. He works. But yung kanyang gawa ay
hindi pa sa Diyos. Kasi, ang ini-expect ng Diyos at dapat ang inutos ng Diyos sa akin humingi ng tulong. Huwag kang matakot. Pero natakot siya. Alam po ninyo, kapag nagsisimula yung fear, ay bumababa ang ating faith. No? Maging sensitive po tayo doon, mga magulang at mga kapatid. At sa sitwasyong ito, ay tila ba itong si Isaac ay tumaas ang kanyang level ng fear. At yung faith ay bumaba. Kaya ang hinanap niya yung magagawa ng tao, yung tulong ng tao. At nung panahong yon, ang iniisip niya makakatulong sa gutom ay si Abimelech. Kaya po pagdating sa verse 2, tingnan po natin. In verse 2, the Lord appeared to Isaac and said, so, sa totoo lang po, kahit tayo mga Kristiyano ay pumapalpak, ang Diyos ay nandyan pa rin upang tayo alalahayan, sundan, kulitin. Napakabait po ng ating Diyos. Ano? Hindi yung, sige, bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo, sige ka, mapahama ka, bahala ka dyan. Pero ito po, tingnan sa verse 2, the Lord appeared to Isaac and said, ano yung sinabi ng Diyos? Do not go down to Egypt and live in the land where I will tell you to live. So, why God said to him? Bakit po sinabi ng Diyos? So, di po ba, lumapit si Isaac kay Abimelech. Tapos dito, nag-appear ngayon ang Diyos kay Isaac. At ang sabi, huwag kang matakot. So, ibig sabihin, kaya lumapit si Isaac kay Abimelech, katulad sinasabi natin kanina pa, siya po'y natakot. Okay? Huwag kang matakot at huwag ka rin bababa sa Ehipto. Kasi ang pwedeng takbuhan ni Isaac pagkatapos kay Abimelech ay sa Egypt. Ano? Bakit laging nasa utak nito o kahit hanggang noong mga time na ng mga hari ang Egypt? Kasi galing sila doon sila naalipin at may mga anong tawag dito, mga opposition noon na laging ang gusto bumalik sa Egypt dahil maraming mga positibong nagagawa ang Egypt lalo sa mga pagkain, ano? At ang isa pa, kumbaga marami doon mga yung sa katawan, ano, yung pita ng laman. Kaya kung titingnan natin po sa kabuuan ng Bible, ang Egypt ay kumakatawan sa slavery of sin. Pero maraming kahit doon sa panahon ng Exodus ay ang mga Israelite ay gustong bumalik sa Ehipto. At di po ba, parang ngayon sa mga buhay Kristiyano, kapag medyo may takot, kapag medyo may problema, babalik na uli sa pagtutong-its, babalik na uli sa pagsusugal, sa pagtaya sa wedding, sa pagtaya sa loto, para bang nalilimutan na ang mga pangako ng Diyos. Babalik na uli sa kasalanan, nagiging chismosa na uli, parang bumabalik sa kanyang slavery before, sa kanyang Egypt. Ano? So, binanggit dito ng Diyos sa verse 2 ang Egypt. Huwag kang matakot at huwag kang bababa sa Ehipto. Alam po ninyo, yun ang laging pangaral sa atin ng Diyos. Huwag tayong matakot at pagkatakot na kasi, ang isang Kristiyano ay bumabalik sa dating buhay, na ang dating buhay ang pinagtitiwalaan ay Diyos-Diyosan, ang pinagtitiwalaan ay swerte at malas, ang pinagtitiwalaan ay kapwa-tao, ang pinagtitiwalaan ay ang pera, hindi ang Diyos. At dito po nalulungkot ang Diyos. Mga kapatid, nag-works nga si Isaac. Nag-work siya pero mali. Naniniwala po tayo na ang works ay kaya ipinaliwanag ko po kayo na dalawang meaning itong work na ito. Tama yung mag-work ka na para iyong itagoy daw yung magulang para kumita ka ng pera. Pero pinag-uusapan po natin work dito ay work of yung parang para at solusyonan mo yung iyong problema sa pamagitan ng sarili mong kakayanan at kaisipan at kapangyarihan. Yun po ang ibig sabihin ng work dito. Ano? Kung tutuusin po, kung i-connect natin ito sa kaligtasan, hindi rin po by works ang salvation. At alam natin ito. Ito ay by faith. At yun ang itinuturo dito ng Diyos. Do not be afraid. Ano? Okay? So by faith, sa pananampalataya, at tayo po magiging lugod-lugod sa harapan ng Diyos, hindi sa work, hindi sa works, hindi sa ating magagawa, hindi sa ating ginawa. Kasi marami tayong ginawang palpak at marami pa tayong gagawing palpak. Ang hinahanap ng Diyos sa iyo at sa akin, mga kapatid, pagtitiwala, paniniwala, at pagsunod sa Diyos. Okay? So ngayon, sinabi ng Diyos, huwag kang alis dito, maghintay ka, huwag kang pupunta sa Ehipto, huwag kang matakot.
Okay? Stay in this land for a while, and I will be with you. I will bless you. Ipapamana ko sa iyo ang lupain ito. Di po ba? Ito pong pagpapakita ng Diyos ay upang palalahanan, huwag kang matakot, huwag kang pupunta sa Ehipto, and I would like to confirm to you my oath, my promise, my covenant to your father Abraham, and I will continue it on. Yun po yung gustong sabihin dito. Minsan kailangan tayong i-confirm uli ng Diyos sa mga pangako niya. Bakit? Sakit ng tao na tayo'y nakakalimot. Di po ba? Alam mo niyo, pinag-aaralan namin sa Bible study, sa Iron Man at sa isang pang Bible study, ang 1 Peter o 2 Peter. Lalong-lalo sa 2 Peter ay ito'y pagkakilala sa Diyos at kahalagahan ng pag-alaala. Huwag tayong makakalimot. Kaya nga po yung paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Ang problema lang minsan, ang nakakalimutan natin ay mga paalaala at pangako ng Diyos. Nangyayari po yung sa iyo at sa akin, di po ba? So mahalaga po yung paalaala. At ang mensaheng ito'y paalaala sa ating lahat. Huwag po tayong matakot. Okay? Dito si Isaac ay nagkaroon ng full fear. Nagkaroon siya ng buong pagkatakot. Natakot siya instead na faith, pananampalataya. Mga magulang at mga kapatid, sa pagsunod natin sa Diyos, sa ating paglalakbay, sa ating journey ng buhay, huwag po tayong magtrabaho sa ganang ating at magbigay ng solusyon. Ang una, tayo rin natutulong siyempre sa ating sarili, pero tumawag tayo sa Diyos. So, huwag tayong matakot. Okay? Kaya nga po yung talata na napakaganda nung sinulat ni Solomon at siyempre nung sabi ko nga nung last Sunday, ito'y natutunan ni Solomon. Kanino? Kay Eliezer. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your, straight your path, ano? Ganun po yung pangako ng Diyos kay Eliezer. At minana at isinulat naman ni Solomon, at ngayon din ay itinuturo at kumbaga niluluto yung katotohanan nito sa buhay ni na Isaac. Okay? Tuloy po natin. So, works. Yung works, sa sarili galing. At hindi po yun ang gusto ng Diyos. Pangalawa, He waits. Yung waiting, ay utos ng Diyos. Stay there for a while. Yun ang sabi ng Diyos kay Isaac. Magstay ka muna dyan, huwag kang matakot. Ikinukonfirm ko sa iyo ang aking pangako. Okay? Stay in the land for a while, and I will be with you. And I will bless you. Okay? Yun po yung pangako dito ng Diyos na paulit-ulit. So, ang sabi dito, so Isaac stayed in Gerar. So si Isaac po ay tumigil muna sa Gerar. Sumunod siya sa Diyos. Pero ang Diyos na po nag-initiative na nag-appear at nagpakita. Siguro kung hindi siya nagpakita, huwag kang matakot, huwag kang bababa sa Egypt, pagkagaling kay Abimelech, may posibilidad kasi na bukod kay Abimelech ay kung hindi tumanggap ng tulong si Isaac kay Abimelech, talagang tatakbo sa Ehipto. Okay? Bakit takbuhan ang Ehipto? Alam po niyo mga kapatid, dito ay nasa disyerto. At maraming tao ang pumupunta sa Egypt kahit crisis. Bakit po ba may crisis at taggutom? Walang pagkain, hindi nagbunga ang mga pananim. Kasi noong mga panahon yun ay agriculture po noong panahon yun. No? At sa Egypt, because of the Nile River, ay madali ang pagtubo ng halaman at pagbubunga ng mga halaman. Meron pong sagana silang tubig doon sa Egypt. Kaya, maraming pagkain doon. Kaya ang mga tao, pag may crisis o famine o taggutom, doon pumupunta. Ano? Pero, syempre, meron pong tinatawag na mga symbol at ang Egypt nga po ay pumupunta ka pero alipinin ka. Diba? Actually, si Satanas ay ganon. Bibigyan ka ng tulong pero may utang ka sa kanya. Okay? So, He waits. Napakahalaga po ng waiting. Alam po niyo mga kapatid, yung paghihintay ay napaka-common sa Bible. Mismo ang Diyos ay nagturo sa atin ng paghihintay. Tingnan po ninyo, kung atin pong babasa ay pag-aaralang mabuti, in Genesis chapter 3, God gave His promise kaagad. Immediately, after the fall, He gave His promise. Okay? Pero alam po ninyo na fulfill ang promise na ito, He waited more or less 3 to 4 or to 4,500 years bago nag-fulfill yung
pangako sa Genesis. So, ang Diyos mismo ay naghintay. Eh, tayo pa kaya? Nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, naghintay siya ng 9 na buwan sa sinapupunan ni Maria. Alam po niyo kung bakit mahalaga itong topic natin ito ngayon bilang isang punto sa ating buong kabuuan ng paksa natin ngayon? Maraming tao ngayon ang impatient. Maaring ako isa doon, isa ka doon. Tayo ay mga madaling mainip. Sa totoo lang po, aminado ako na ito isa sa weakness ko. Kaya ako po kahit nung simula pa, yung may mga mag-aalok na hulugan, sabi ko hindi ako. Baka sira na yung aking kinuha ay hindi ko pa tapos bayaran ang hulugan na yan. Gusto ko po kaagad nandito na. At alam po ba niyo sa survey ngayon, maraming mga kabataan ang hindi magtagal sa trabaho kasi naiinip. Alam po ba niyo ngayon, ang mga bata, pagmasdan mo kapag gumagamit ng cellphone, tapos mahina ang internet, inis na inis. Kapag nagbukas ng video at paikot-ikot pa at hindi ka agad mag-play, inis na inis. Impatient. Lahat po tayo ay nakakaranas ng impatient. Tayo po ay ayaw at mahirap sa atin ang maghintay. Pero isa itong virtue na itinuturo ng salita ng Diyos at mismo ng Diyos na tayo matutong maghintay. Be still and know that I am God. Yun po ang sabi rin ng salmista. Maghintay ka. Alam po ba niyo ngayon mga nainip, kailan pa darating ang aking boyfriend o girlfriend? Inip na. Eh, pastor, 30 years old na ako eh. Paano yan? At pagka 30 years old na, ay kinakabahan na at kahit sino na lang na may bigote, ay yun na, ito na. Kahit sino na lang na maputi, ito na. Mga kapatid, matuto tayong maghintay. Ang paghintay ay isang napakahalagang virtue ng tao. At itinuro dito ng Diyos kay Isaac. Wait. Di po ba? Mga kapatid, ano ang hinihintay mo ngayon? Yung iba, swerte. Mga kapatid, tayo po hindi umaasa sa swerte. Tayo umaasa sa pagpapala ng Diyos. Pero tinitiyak ko na isa sa tinitrain tayo ng Diyos ay pagiging pasensyoso, maghintay. Di ba, minsan kaya ang nanay ay naiinis dun sa anak, maghintay ka. Ito ng mga anak, panay ang kalmin, maghintay ka, mamaya mapapalo na. Minsan parang tayo ganon. Ang maganda rito, kanina si Isaac ay nag-works for himself. Instead of faith, he fear, natakot siya. Pero dito, sabi ng Diyos, diyan ka muna at naghintay siya. The right time, the right timing. At kung ating titingnan sa Galatians chapter 4, dun po ay sa takdang panahon ay dumating nga ang tagapagligtas. Mga kapatid, may timing po ang Diyos. Although ang Diyos ay hindi sakop ng oras, hindi siya bound ng oras. Yun yung aming pinag-aralan din sa Bible study, yung sa last day sa 2 Peter. Pero siya po ay nagtuturo sa atin, sa iyo at sa akin, ng matuto tayong maghintay. Doon sa kalooban, doon sa inihanda, doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maghintay tayo. Okay? So, si Isaac po dito ay pinapaghintay ng Diyos. And then, habang naghihintay, ano po ang ating matututunan? Trusting God. Trusting God more. Habang tayo naghihintay, tinuturuan tayo ng Diyos na maging patient. Tinuturuan tayo na maging mapagpasensya. Habang naghihintay, talagang nakalaan yung ating ano kaya ang mangyayari sa sunod. Ano kaya ang mangyayari bukas? At ang tawag po doon ay pananampalataya. Okay? Mga magulang at mga kapatid, tayo ba'y nainip na sa buhay? Yung iba, inip na. Bakit kami, pastor, ganito pa rin? Ang hirap pa rin. Maghintay ka. Pero, ito naman, ipapasok ko ngayon isang trabaho. Magtrabaho ka. Magtrabaho kang ikaw ay maging matyaga, maging masikap. Meron po akong isang nakausap na napakasipag. Pero sabi ko, Brad, alam mo napakasipag mo, pero sana yung kasipagan mo ay dinadagdagan mo ng karunungan sa pagsisave at paggastos ng pera. Kasi masipag ka nga, halos di ka na tumutulog, pero gastador ka naman, at kahit ano-anong walang kabuluhan ay binibili mo, ay hindi ka makaipon. At
karaniwan yun po ang nagiging hadlang bakit hindi umaangat at umaasensyo ang maraming Pilipino. Nag-work nga, pero may iba pang hindi naman ginagawa. Ito yung pananampalataya sa Diyos, pagsisave, pagiging matalino sa paggastos ng pera. So maghintay po tayo. Ang Diyos ay may inilaan na mabuti at para sa iyo. Pero siyempre habang naghihintay, tayo nagtitiwala at umaasa sa Diyos. And then pangatlo, yung huli. Okay? He worship. Ipon nyo isang maganda habang naghihintay, nagpipray. Diba, minsan kapag tayo naghihintay sa halimbawa tayo may nilalakad sa LTO, may nilalakad ka sa public offices, sa halip na mainip ka, yung iba naglalaro sa cellphone, pero ang matalinong iba ay nagbabasa ng Bible, yung iba ay nagpipray. So habang tayo naghihintay, kausapin mo ang Panginoon. Habang tayo naghihintay, naghihintay ng traffic, magbasa ka ng mga positive notes and quotations. Salita ng Diyos. Mag-pray ka. Mag-pray tayo. Di ko ba napakaganda na habang naghihintay kaysa sa kamot ka dito, kamot doon, magmumura ka pa, inip na inip ka na. Alam mo nyo, habang tayo inip na inip, lalo tayong inip na inip. Yun pinararanasan ko. Habang gusto mong lalong-lalo ka nang naiinip at nagagalit. Pero habang naghihintay ka ay nagpipray, sumasamba, maya-maya hindi mo na namamalay, nandun ka na. At dito si Isaac, tingnan nyo, now the Lord has given us room and we will flourish in the land. Ito po ay binanggit ni Isaac kasi sa kanya pong paghihintay, noon na kanyang pagtatrabaho, siya po ay lumalakad, una pumunta kay Abimelech, lumalakad kasi mga Noman sila, naghuhukay ng balon para may tubig at pandilig siguro sa kanilang mga pananim. Ay yung mga balon noon naman na kay Abraham, tinabunan naman ng mga kaaway. So lumakad uli sila. Okay? At nung lumakad ay naghukay, hindi naghintay, mayroong magandang bukal. At doon ang sabi pinangalanan niya, now the Lord has given us room and we will flourish in this land. So alam niya na ang Diyos ay talagang aktibo sa pag-aalaga at paggabay sa kanya. From here, he went up to Beersheba. Yun po sa binanggit sa Bible. And then, that night, the Lord appeared to him and said, I am God of your father Abraham. Do not be afraid. Actually, ito po ay second time. I am with you and bless you. Increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Alam po niyo bakit mahalaga yon? Hindi kaya pinagpapala ng Diyos at sinasamahan ng Diyos si Isaac ay dahil sa kanyang sarili. Ito dahil sa covenant, unconditional covenant kay Abraham. At ang tawag po dito ay grace. Hindi kaya tayo kinalugdan ng Diyos ay dahil sa ating mga mabubuting gawa, kinalugdan tayo ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And this is what we call grace. Lahat tayo ay ayon sa biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Wala tayong may pagmamalaking work o gawa sa harapan ng Diyos. Lahat po ay by grace. Dito po ay yung favor at mga blessing ni Isaac ay hindi dahil sa kanya. Tingnan po ninyo kung babalikan natin dito sa ating tekstong pinag-usapan, itong si Isaac ay full of fear. Bakit? Nagsinungaling siya. Tingnan niyo yung kanyang pagsisinungaling. Okay? Hindi kaagad siya nag-worship. Siya po ay natakot, nagsinungaling. Ano yung pagsisinungaling? Parang si Abraham din. Kaya nga sabi nung ibang tagapangaral ay like father, like son. Sabi doon ay, dahil maganda si Rebecca, ay takot na takot siya na baka patayin siya. Hindi patayin si Rebecca. Siya, naging self-centered. Alam po ninyo, yung pagkatakot, yung self-centeredness, yung kawalan ng pananampalataya, sama-sama yan eh. At ang pinangangalagaan yung kanyang sarili, nalimutan na si Sarah. At sabi doon ay, takot na takot siyang patayin. Kaya sabi niya, kapag may nagtatanong, doon sa ating binasa, ay, kwento yan, kaibigan, hindi ko asawa, pinsan, kamag-anak, or kapatid. Nagsinungaling siya.
alam po ninyo, ang tao, pag nagsisinungaling, nabibisto rin yan eh. Kaya nga tama rin ang sabi ni Solomon at sabi rin ng Panginoong Hesus, walang lihim na hindi mabubunyag at natatagong hindi malalantad. Kung minsan sa sariling bibig natin malalaman yung ating mga kasinungalingan. Ay sinabi niya sa mga nagtatanong, kapatid ko lang to, itong si Rebecca. Eh minsan, nasiguro sa taas si Abimelech, yung hari, nagpapalamig, nakita niya kumakapaglambungan, kasi sabi ito, naglalambingan. Si Isaac at si Rebecca, ay siguro yung lambingan talagang lingkisan. Ano magkapatid to? Bakit ganito tong dalawang to? Hindi to magkapatid, mag-asawa to. Ay, pinatawag ni Abimelech. Ayun, dinabis to. Hindi nga magkapatid, mag-asawa. Bakit mo ginawa yan? Kasi po takot ako. Yun po'y connected sa works. Okay? Takot. At kapag may takot, wala yung faith, at hindi rin mag-worship karaniwan. Alam niyo yung mga takot damihan ng labahin, takot na maubusan ng pera, yan, nagtatrabaho yan pag Sunday. Ngayon, wala tayong, lalong-lalo sa mga kapatid ko sa Jubilee Christian Church, wala pa rin tayong face-to-face. Takot na maiwanan ng barkada, takot na maubusan ng pera, kaya trabaho ng trabaho, takot na ma-out of place sa barkada, kaya dapat magsimba, dapat makinig sa worship. Hindi, dahil sa takot. Walang worship. Parang ganito rin po dito. So, itong si Isaac ay, nung ma-realize na lang kahalagahan ng worship, nung maturuan na siya ng Diyos yung pagiging patient. Nung ma-remind na at ma-confirm na I will bless you and I will be with you. Okay? Noon ma-realize ni Isaac, nagsimula siya na sumamba sa Diyos. Okay? Ang sabi po doon, Isaac built an altar. Okay? Ito po sa last part ng Genesis 26. Nagtayo siya ng isang altar at siya'y sumamba sa Diyos. Alam po ninyo, ito ay common kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na nagtatayo ng altar. At pag sinabi nagtayo ng altar, ito yung ibig sabihin ay sumasamba siya sa Diyos. Yun ay pagpapatunay sa presensya ng Diyos sa kanila. Pakikipagpatunay na sila ay mayroong ugnayan ng Diyos. Mga kapatid, alam mo ba na may ugnayan ka ng Diyos simula nung ikaw sumampalataya kay Jesus? At kung tayo po naman, kung ikaw kaibigan na nakikinig ay wala pang personal na ugnayan sa Diyos, bakit hindi mo kausapin si Jesus? Yung takot mo, palitan mo ng faith. Yung fear mo, palitan mo ng faith. Magtiwala tayo sa Diyos. Yung ating pagtitiwala, hindi lamang yung ating buhay dito sa mundo, kundi ipagkatiwala natin kahit ang ating kaluluwa, kahit yung ating bukas, ay ating ipagkatiwala sa Diyos. While we are waiting, let us worship the Lord. Habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, at ngayon po malapit na, we're in the last days, marami nagsasabing mga dalubhasa at mga preacher, kung tayo makikinig. Although ngayon ay napakarami pong sa Facebook, pero mag-iingat tayo, yung iba doon ay kasinungalingan, yung iba naman ay masyadong extreme or exaggeration. Pero marami pong palatandaan na talagang we are in the last days. Kahit sa US, talagang nagsisimula, at kahit dito sa atin, yung ID system na sinasabi upang magkaroon ng one world government sa hinaharap, tayo po ay nasa introduction na. Hindi natin alam, pero maaaring isang araw ay dumating na si Jesus. Maaaring isang araw tayo dagiti na. Tayo po ba'y nakahanda? Pero maganda rito sa pangaral dito sa sulat na ito, sa kasaysayan ni Isaac, habang siya naghihintay, siya po'y sumamba, nagtayo ng altar. At yung paggawa niya rito, mayroon ng pagpapala. So naghuhukay siya ng balon. At actually dito, kung ilang balon yung pinagkaloob sa kanila, hanggang yung dulo, yung pinakadulong paghukay ng balon ay well off, sabi doon ay kalayaan na ibinibigay ng Diyos kay Isaac. Meron din po dito binanggit na siya ay nagtanim. Ay umani ng makasanda. Kumbaga, ang kanya itinanim ay siya po'y 100-fold na umani. Wow! God's blessing. Alam po ninyo, kapag tayo natututong maghintay sa Panginoon, kapag tayo natututong magtiwala sa Panginoon,
Kapag tayo nagbibigay ng oras sa Panginoon, kapag tayo sumasamba sa Panginoon, siya po ang problema sa iyong pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Naalala ko yung isang talata na ito po yung aking binabanggit at ipinapasa kapag may birthday. Ito sa paborito ko na ako mag 40 years old. Isaiah chapter 46 verse 4. Ikaw ay iniligtas ko, ikaw ay nilikha ko, kaya aking responsibilidad na ikaw ay alagaan at iligtas. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. So mga kapatid, if we trust in God, all of our works will be blessed by God. Kung tayo natitiwala sa Diyos, lahat ng ating mga trabaho ay pagpapalain ng Diyos. Tayo po'y mabubuhay sa pananampalataya. We will live by faith and not by fear. Sa pananampalataya at hindi sa mga pagkatakot. At sa totoo lang po, napakaraming katatakutan sa panahong ito ngayon. Sa huli pong balita, for your information, lalong-lalo na sa mga taga Jubilee Christian Church, ay naghihintay po tayo na makabalik sa ating face-to-face. Pero nung isang araw lamang ay may lumabas na galing sa munisipyo at sa barangay mismo na ipinagbabawal muli ang mga religious activities. So aking gustong i-confirm sa ating kapatid kay Elder Eddie Manson, kung ito ba ipagbabawal ang worship service o ipinagbabawal lang ito doon sa darating na Holy Week, kasi kasama doon yung pabasa, mga pasyon at prosesyon. So pag nagkataon na ipinagbabawal ang gatherings, ay isa sa tanggapin natin yung normal na sama-sama tayong sumamba. Maganda nga po ito mga kapatid, ang lagi nating nasa announcement, especially mga sa GCC. I need your attention mga kapatid. Iyo pong i-gather ang pamilya nyo. Hindi lang po dito sa church, doon sa mga nakikinig, i-gather yung mga pamilya nyo. Magkaroon po kayo ng time together with God, the whole family. Magsimula ito sa tatay, sa nanay, kasi kailangan, hindi natin kaagad at pwedeng maasahan kaagad ngayon yung mga spiritual instruction na galing sa simbahan kung pupunta ka sa simbahan, kasi bawal nga po ngayon. Anyway, so, pwede tayong sumamba sa, yun ang maganda sa ating Diyos, pwede natin siyang sambahin kahit tayo nasa bahay. At ito nga si Isaac, habang siya naghihintay, nandun sa disyerto, nagtayo siya ng altar, at siya sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, kumusta ang ating pagtitiwala sa Diyos? Tayo ba'y naghihintay sa pagpapala ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos? At habang tayo naghihintay, sambahin natin ang Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Enjoy your intimate relationship with your Savior. Maganda